Sir, nag-withdraw ako ng savings sa Pag-ibig nung 10 years ako. Kailan po ulit ako pwedeng mag-withdraw ng savings? 17 years in service na po ako at na-check ko online na nasa 23,000 na savings ko ulit sa Pag-ibig. Pwede ko na ba i-withdraw ulit? So, nung dati po nung dati, I guess until 2019, no, ay pwede pa na mag-withdraw sa Pag-ibig kapag mayroon ka ng 10 years na contribution. After that, ay hindi na po allowed na sa 15 years na po yung withdrawal. So baka nagtataka kayo dyan na kayo hindi na po naka-withdraw nung kayo ay 10 years. So yung sabi kasi ng sender, noong nag 10 years siya. Ngayon ay 17 na siya, 17 years. So, ito po yung pagkakaalam ko po dyan. Kung kayo po ay nakapag-withdraw noong 10th year po ninyo, once lang kasi yung optional withdrawal sa Pag-ibig. Nung dati pwede yung 10, ngayon 15 kapag walang gap. Kapag nagawa po ninyo yan, yung optional withdrawal sa mga taon na yan, yung susunod po ay yung maturity na mangyayari kapag umabot na sa total of 240 months yung contribution ninyo. So, kung kayo po ay mag 20 years na sa contribution, that's the time na pwede na po kayo ulit mag-withdraw ng savings mula po sa Pag-ibig Fund. So, dahil 17 years na si sender, after 3 years from now, ay pwede na po siya mag-withdraw ulit ng savings mula po sa Pag-ibig. So, ang i-withdraw po niyan ay yung mga contributions natin, contributions ng atin pong employer na dinagdag sa contribution natin. Tapos yung mga dividends ng Pag-ibig na naiipon every year. Kasi at least 70% ng income ng Pag-ibig ay ibabalik sa mga miyembro as dividends or parang interest sa savings nila. So yung dividends na yon ay idadagdag sa contributions. Lahat yun mawi-withdraw kapag umabot ka na ng 240 months of contribution or 20 years. Then after that, kung natapos na kayo doon sa withdrawal, sa maturity, yung pagkakaalam ko doon po sa separation yung susunod. Either kapag nag-retire o kaya ay nag-resign ka after 20 years, no? O kaya ay sa kasamaang palad namatay si member. So yun po yung separation na kung saan pwede na po ulit mag-withdraw, no? Makukuha yung lahat ng mga natitirang savings sa Pag-ibig. Kasi when we retire, kapag nag-retire na po tayo, ay wala nang obligasyon si Pag-ibig sa atin. Ibabalik na yung contributions natin. Wala na siyang obligasyon sa atin. Ganun po yung mangyayari dyan. Para lang talaga siyang savings, no? Kung wala po kayong intention na umutang, nag-save ka lang talaga, nag-i-interest yung contribution mo, yung savings mo through the dividends. At saka yung savings mo, dumudoble kasi mayroon pong contribution si employer mo na under your name na makukuha mo. So, ganun po yung purpose ng Pag-ibig at yun po yung kagandahan niya until such time na we are separated from our government service or from our agency. Yung isa sa hindi po nila pagkakapareho ni GSIS kasi si GSIS tumatanggap ng contribution pero when we retire, that's the time naman na si GSIS magsisimula ng kanya pong obligasyon sa atin through our pension. Si Pag-ibig, when we retire, that's the time na mag-end yung kanyang obligasyon sa atin. Then si GSIS naman, yung papalit na siya pong magbibigay sa atin ng pension monthly after our retirement. So yun ang isang pagkakaiba ng dalawang agencies po na yan. So sa case po ng sender, kapag 240 months na, yun po yung next withdrawal sa Pag-ibig Fund.